Inilatag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga dahilan kung bakit sila naghain ng pangalawang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel ni VP Sara sa inihaing reklamo, naniniwala silang nagsisinungaling si Madriaga sa kanyang mga sinumpang salaysay. Nakabatay ang naturang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na ginawa noong April 11, 2026 at binasa sa House Justice Committee noong April 14. We believe it's perjurious, so talagang kailangan panagutin si Ramil Madriaga para dito. Nabanggit ko na rin na actually the supplemental affidavit proves that the first perjury is perjured. Dagdag pa ni Panelo, isa rin sa mga dahilan ng paghahain ng ikalawang reklamo ay upang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo umano si Madriaga na maaring gamitin ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. The reason why we exerted all this effort to file the second complaint is because we want to show the people also na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness. So ganun din yung character ng mga taong nasa likod ng impeachment. Wala talaga silang basihan, talagang politika lang ang habol nila. Pero iginiit ni Panelo na may naririnig silang bulung-bulungan na maaaring hindi na ipresenta ng prosecution si Madriaga bilang testigo laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi nila pipigilan si Madriaga na tumistigo sa impeachment court, pananagutin pa rin nila ito sa mga pahayag na itinuturing nilang kasinungalingan. Nagsisinungaling yan si Madriaga, hindi namin kayo pipigilan. Siyempre kakasuhan namin siya dahil kailangan niyang managot dun sa mga kasinungalingan niya. Wala naman kasing bearing kung mapatunayang nagsisinungaling siya sa impeachment court. Kung walang final na kaso, walang consequence. So kaya final itong criminal complaint para may consequence dun sa mga kasinungalingan niya. Para sa kampo ni VP Sara, maaari umanong makaapekto sa kredibilidad ng prosecution at sa impeachment case laban sa Vice Presidente kung maipapakita nilang hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang testigo. Meron siyang impact in a way na pag pinapakita namin sa tao kung gaano kasinungaling tong si Madriaga, naaapektuhan yung credibility ng prosecution at ng impeachment effort against the Vice President in general. So that's always been our opinion from the very beginning of all of this. When we first filed the first perjury complaint, we said parang Trojan horse yan si Ramil Madriaga. Parang because of that, magka-crumble yung kaso ng prosecution. Dahil dito, sinabi ni Panelo na posibleng pinag-iisipan na ng prosecution kung ihaharap pa nila si Madriaga bilang testigo. They've realized na masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. So there's a question of whether they will present him at all. Samantala, sinabi rin ni Panelo na pinag-ingatan nila ang paghahanda sa ikalawang perjury complaint upang hindi umano ito madaling may basura. We went through all this effort to put pressure also on the Department of Justice kasi alam naman natin na of course kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. So we don't want to give them any reason to dismiss the complaint. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages, para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Yung combined ng first and second perjury complaint, ang total na po niyan is 1,000 pages including testimonial and documentary evidence. So malakas po yan. Kapag dinismiss po yan, may magic dyan.
Naghain ang kampo ni VP Sara ng motion to consolidate upang pagsamahin ang dalawang perjury complaint laban kay Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Ayon kay Panelo, magkaugnay ang dalawang reklamo dahil parehong nakatuon sa mga sinumpaang salaysay ni Madriaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sa halip na ligtas at maayos na pansamantalang matutuluyan habang hinihintay ang kanilang pag-alis ng bansa, siksikan at hindi makatao ang kondisyong dinatna ng mga aplikante. Nitong Martes isinagawa ng DMW-NCR katuwang ang OWA at OFW Hospital ang operasyon sa Barangay San Antonio matapos matukoy na ginagamit ang pasilidad bilang common accommodation ng dalawang recruitment agency, ATC Human Resources Incorporated at Rock Solid Manpower and Consultancy Incorporated. Sa inspeksyon, nakita na maging ang balkonahe at bahagi ng basement ay ginawang tulugan habang ang ilan sa mga aplikante ay natutulog sa banig o manipis na sapin na nakapatong lamang sa plywood. 3 palikuran lamang ang mayroon sa buong pasilidad at walang toilet sa basement na ginagamit na tulugan. Ang shower naman ay nasa labas ng bahay at walang sapat na privacy. Natukoy din ang mahinang ventilasyon, kakulangan sa cooling facilities, exposed wiring, baradong palikuran at hindi maayos na sanitation. Mas seryoso pa, walang sapat na fire at emergency exit at may mga daanang nakaharang na maaring magpahirap sa mabilis na paglikas sakali magkaroon ng sunog o iba pang emergency. Kinumpirma rin ng DMW na hawak ng recruitment agencies ang passport ng lahat ng 68 aplikante. May natuklasan ding isang 23 anyos na OFW applicant na umano'y may falsified o binagong identification documents na sasailalim pa sa karagdagang investigasyon at kaukulang legal na aksyon. Matapos ang operasyon, inilikas ang 68 aplikante at dinala sa isang OWA-accredited hotel sa Pasay City para sa pansamantalang matutuluyan, welfare assistance at pagkuha ng kanilang mga pahayag. Nasa pangangalaga na sila ng OWA at sasailalim sa individual na welfare assessment upang matukoy kung mayroon pang ibang paglabag. Ayon sa DMW-NCR, ito ang ika-24 na closure operation laban sa mga hindi rehistradong accommodation mula nang simulan ang naturang operasyon noong June 6, 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.